and then you are adopted, and then ikaw ay darating sa pagpapalit ng katawan sa dulo ng iyong adoption. And then, praise God, you receive the promised Son. Hallelujah, sa rapture, sa pagsalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Right, sana nakita niyo yung picture. Sabi sa Christ is the mystery of God revealed. Sabi niya, oh, if the church only knew its position, it will one day. Oh, if the church only knew its position, it will one day. Then the rapture will go when it knows what it is. Naintindihan niyo yung quote? Kapag nakilala raw ng iglesia ang kanyang posisyon, magagawa niya yung makilala isa sa mga araw na ito. At kung magkagayon, ang sabi, ang rapture ay hahayo na kapag nakilala na niya kung ano ang kanyang posisyon. Yan ang sinasabi ng quote dito ng ating propeta. Ang rapture ay hahayo na. Not the rapture will come. Bakit? Kasi yung rapture, kagaya ng sinasabi ko kanina pa, ay isang proseso. Ang rapture ay nagsimula sa iyo individually. Nung tanggapin mo ang Holy Spirit, nandyan na yung rapture. Kaya yung rapture ay hindi darating, but the rapture will grow into manifestation. At pagka nakita nyo na raw ang inyong posisyon, pag na-adapt na kayo, amen, sa katawan ni Kristo, hallelujah, alam nyo na kung anong dapat nyong kampanan, alam nyo na kung anong layunin ng Diyos sa inyong buhay, then, ang sabi, the rapture will go. Aalis na ang rapture. In other words, matatapos na ang rapture, will go to our body change. Yun ang ibig sabihin nun, dahil yun ang katapusan ng rapture. The rapture will not come, but the rapture will go. Alright? So, kung wala kayong Holy Spirit, wala kayong rapture for sure. Because rapture is in the Holy Spirit. Alright. Sa Revelation chapter 5, isa pang tawag dito sa message ito ay bruised serpent. Ang sabi ng ating propeta, we are waiting for the fullness of adoption. We are waiting for the fullness of adoption. This will take place when? At the first resurrection. Naghihintay raw tayo sa kapuspusan ng ating pagkukupkup or pag-aampon. At ang sabi, nilinaw niya, kailan daw yung mangyayari? At the first resurrection. Ano ba yung first resurrection? Kailan ba yun? Doon sa pagpapalit ng katawan. Dahil yung pagpapalit ng katawan natin ay mangyayari pagka binuhay na yung mga dating namatay kay Kristo na sumasampalataya sa Kanya. Alright? So yun yung tinatawag na first resurrection. Saan natin makikita yan? Revelation 20, verse 5 to 6. Revelation 20, 5 to 6. Sabi dito, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. So, malinaw ng sinasabi rito ay, itong pangyayaring ito ay magaganap bago dumating ang millennium. Alright? The rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Alright? Yung resurrection na ito ay magaganap bago dumating yung 1,000 years. Alright? Sabi dito, blessed and holy, verse 6, is he that had part in the first resurrection. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. Alright? Sino raw ang mga kasama dito sa first resurrection? Hallelujah. Ang bride. Dahil sino ba ang priest of God? Sino ba ang maghahari kasama niya for 1,000 years? The bride. Alright? So, sila raw ay babahagi ng first resurrection. So, ang tinutukoy dito, wala iba kundi yung rapture. Alright?
Yung pagpapalit ng katawan. At pagka ikaw daw ay nakabahagi nitong first resurrection, walang bahagi sa iyo ang ikalawang kamatayan. Ano ba yung ikalawang kamatayan? Amen? The lake of fire. Dahil dun sa lake of fire, ibubulid lahat ng kaluluwa na hindi tumanggap sa ating Panginoon. At doon ay maglalaho sila, mamamatay sila for eternity. Amen? Sila ay maihiwalay na sa Diyos. Maglalaho na ang kanilang, amen, mga kaluluwa, they will cease to be. Dahil hindi pwedeng, praise God, ang isang kaluluwa na hindi tumanggap sa Diyos ay mabuhay magpakailanman sa impyerno. Kagaya ng turo ng mga denomination, sabi nila, ang buhay na walang hanggan, o ang walang hanggan ay gugugulin nyo either sa langit o sa impyerno. Di ba? Yan ang ginagamit nila pang evangelize eh. Di ba? Pumili kayo, sa inyo gustong gugulin ng walang hanggan? Sa langit o sa impyerno? Walang hanggan sa impyerno. Dahil ang impyerno ay nilikha. Anumang nilikha ay may katapusan. Ang impyerno, ang sabi sa Biblia, ibubulit sa dagat-dagatang apoy. At lahat ng mga kaluluwa na nasa impyerno ay kasamang may bubulit sa dagat-dagatang apoy. Amen. Hindi ko alam kung gaano katagal sila doon. Praise God, magdurusa. Pero there will come a time that they will cease to exist. Can you say amen? Because they don't have eternal life. Ang may buhay na walang hanggan lang ay yung mga tumanggap ng buhay ng Diyos. And they will live for all eternity. Pero ang sino mang hindi tumanggap sa Kanya ay may katapusan ng buhay. Hallelujah. In fact, yun ang pinakamasayang sandali ng kanilang buhay, yung katapusan ng kanilang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi habang buhay sila sa impyerno, nagdurusa sila. Kaya kumbaga yun ang pinakalangit nila pagka naglaho na sila. Pagkatapos silang parusahan ng trillions and billions and trillions of years, hindi ko alam kung gaano katagal. Pero there will come a time that they will exist. They will cease to exist. Dahil wala silang buhay na walang hanggan. Yun yung second death. Naunawaan nyo? Yung makakasama daw sa rapture ay hindi makakatikim ng second death. Yung tatanggap ng Holy Spirit ay hindi pwedeng makatikim ng ikalawang kamatayan. Bakit? Iniligtas tayo ng Holy Spirit sa ikalawang kamatayan. Iniligtas tayo ng Espiritu ng Diyos sa kamatayan ng ating kaluluwa. Binuhay na nga tayo eh. Alright. So, nasusundan nyo. Sabi niya, we're waiting for the fullness of adoption. Alright? Pag sinasabi ng ating propeta, we are waiting. Sama nyo yung sarili. Alright? Sino yung mga naghihintay sa adoption? Ayon doon sa Romans 8, yung mga may first fruit of the Spirit. Yung mga may Holy Spirit. We are waiting for the fullness of adoption. Alright? Marami sa inyo marahil adopted na ngayon. Alam niyo na yun yung posisyon. Pero merong fullness ng adoption. And this will take place when? At the first resurrection. That's when our bodies will be changed from these vile creatures that we are, and we'll have a body like His own glorious body. For we shall see Him as He is, and we will be like Him. When He appears, we appear in His likeness. We'll have a body like His. A glorious, glorified body. And all the trials and struggles of life will fade off into a little mist and blow away to never be no more. Hallelujah. Ang trials ay may simula. Ang karamdaman ay may pasimula. Amen. Ang sakit ng damdamin ay may pasimula. Amen. Ang kamatayan ay may pasimula. Hallelujah. At ang sabi, pagdating nung araw na yung kalubusan ng ating, amen, pag-aampon, lahat ng ito, amen, na magmimistulang isang hamog. Can you say, amen, nahihipan ng hangin hanggang sa ito'y maglaho na. Hallelujah. Lahat ng sakit, lahat ng kirot, lahat ng attribute ng kasalanan ay maglalaho na para sa nobya, para sa believer ng Diyos pagdating ng first resurrection. No wonder yun ang hibik ng kaluluwa ng isang mananampalataya. Hallelujah. Alright. So pagdating doon, tayo magkakaroon ng malulahating katawan.
katulad ng katawan ni Kristo. We will be like Him. 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Para makita niyo yung scripture. Sabi ng scripture, Beloved, now are we the sons of God. Paano kayo naging anak ng Diyos? By one Spirit are we all baptized into one body? By one Spirit are we all born into the kingdom. We become sons and daughters of God. Alright? So now, are we the sons? Sino yung mga sons? May mga espiritu ng Diyos. Alright. And it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ano sabi dito sa verse 3? And every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as he is pure. Sino man daw tao na merong ganitong pag-asa sa kanyang puso, ay naglilinis ng kanyang sarili. In other words, iniingatan ng kanyang pamumuhay. Iniingatan ng kanyang patutuo. Iniingatan ng kanyang dignidad, ang kadalisayan, amen, ng pamumuhay bilang isang Kristiyano, kung paanong si Kristo ay dalisay din naman. Praise the Lord. O ikaw pala ay may Holy Spirit at merong inaasam na body change. Magmamanifest yan sa pamamagitan ng pamumuhay ng malinis. Hiwalay sa sanglibutan. Hiwalay sa mga gawa ng sanglibutan. Are you following me? Hallelujah. Makikita mo yung mga taong patungo sa body change. They are purifying themselves. They're separating themselves from the world. Why? Because it's the hope that's in them that's doing that. Dahil sa pag-asang yun, kanilang dinadalisay ang kanilang buhay. Alright, papatunayan ko sa inyo na meron ng naganap na pagkabuhay na maguli sa atin spiritually. Bago dumating itong resurrection, na tinatawag na first resurrection or the rapture of the body change, amen, kailangan magkaroon muna ng spiritual resurrection sa atin. Or else, hindi ka magkakaroon ng natural resurrection. Alright? Ephesians chapter 5 verse 14. Sabi dito, siguro subukan nating basahin yung mga nauna pang talata. Taas natin konti. Taas pa natin. Alright. Yun yung verse 10. Proving what is acceptable unto the Lord. Kung gusto mong mabuhay ng dalisay, then gusto mong mapatunayan, malaman kung ano yung katangkap-tanggap sa Panginoon. Right? Verse 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Yung unfruitful dito ay baog. Alright? Pagkabaog, patay. Amen? Sabi, wag raw kayo maki-fellowship sa mga patay na mga gawa ng kadiliman. But rather, reprove them. Sawayin nyo itong mga gawang ito. Hindi kayo nakikitawa, hindi kayo nakikijoin, hindi kayo sa mga masamang gawa, sa mga baog na gawa ng sanglibutan o gawa ng kadiliman. Amen? Huwag kayong makisama sa kanila. Don't be identified with them. Bagkus, pagka nandun kayo, maging saway kayo sa kanila. Amen? Kumusta ang tawanan sa trabaho? Pagka dumarating kayo, mas lumalakas pa? Pagka nag-uusap sila ng green jokes, lalo na sa mga sa secular na trabaho, amen, galing din ako dyan. Mapababae, mapalalaki, dahil sila ay sakop ng spirito ng kademonyuhan at karumihan dito sa ibabaw ng lupa. Hindi sila nahiyang magkwentuhan ng mga malalaswang bagay at tawanan ng lahat. Tawanan ng lahat. Amen. But praise be to God, isang believer, pagdating niya doon, biglang tumitigil. Why? Dahil ikaw ay nagsisilbing liwanag na nagtataboy, amen, doon sa kadiliman at sumasaway, naglalantad sa masamang gawa nila. Bakit sila tumitigil? Alam nila, pangit yung kanilang ginagawa. Somehow may witness sa kanilang puso na ito ay malaswa. At ang nagpapaalala sa kanila ay ang buhay ng isang believer na naghihintay ng pagpapalit ng katawan.